si Jinky Velasco. 33 years old na ako. Nakatira ako sa Malaya, Pililla, Rizal. Nag-start ako bilang isang loan consultant noong year 2022. Mga nasa 3 years na rin ako as a loan consultant. Bata ako, medyo may pagka-explorer ako eh. Yung tipong kapag naaya ko ng mga kalaro ko na tara, punta tayo sa ganito, maglaro tayo. Kasi alam ko na yung mama ko, hindi ako papayagan. Ang ginagawa ko, tumatakas ako. Kaya pag uwi ko noon, napagalitan na ako ng mama ko. Pero sobrang na-enjoy ko naman nun kasi pupunta kami sa mga talahiban, nagtatalunan kami doon. Yung mga ganun, mga ano pa lang siguro ako noon, mga 9 years old. Yun na yung enjoyment ko nung time ko na yun. Yun na yung pinakalaro namin nung mga time na yun. Nung high school ako, napipili ako na sumali sa mga representative as mules ng school namin, ganon. May time naman na nanalo rin. So, supportive naman yung mga parents ko sa mga gusto kong salihan. Yun nga, yung pagka-explorer ko, naging candidate din ako ng school namin for Miss sa pageant, yung gano'n. Tapos, sumasali rin ako sa mga sports, provincial meet, mga ganon, ng representative din ng school namin. Halos lahat siguro na activity na pwedeng salihan ko nun, basta pasok naman. Yung mga parents ko, supportive naman din sila noong time na yun. Yun yung way ko nung pagka-explorer ko. Nagkahiwalay sila. Remember ko mga ano pa lang ako noon, 12 years old. Nung mga first two bago ako mag 12 years old, mga 10 years old siguro, medyo magulo na sila. Lagi nag-aaway, ganyan, ganito. Tapos dumating yung time na kailangan na talaga nilang mag-separate. So yun nga, nagkahiwalay sila. Parang 12 years old ako noon, mag-high school ako. Tumira ako sa mother side ko. Yun yung naging setup namin. Yung father ko naman that time, sinusuportahan na lang ako financially sa pag-aaral ko. Tapos, medyo magulo siya, pero na-handle ko naman at na-handle din naman ng mga magulang ko yung time na yon. Di rin talaga matatanggal na may mga problema, may mga struggles during those moments na hinaharap ko yung buhay ko na gano'n. Hirap, pero sa tibay ng loob, kasi minsan isipin din natin na gano'n yung hinarap natin na struggles, kasi syempre mahirap yung pagiging broken family, lalo sa part ng isang anak. Kasi siya yung maninimbang dun eh. So, yung time na yon, pinag-igihan ko na lang yung pag-aaral ko para mapakita ko sa mga magulang ko at saka sa ibang tao na kahit ganun yung naging struggles ko, may tataguyod ko yung sarili ko. Di ba dramatic na? Ayun. Yun yung struggles bilang sa pagkakaroon ng broken family. Ang magandang bagay naman para sa mama ko is yung hindi siya nawala. Lagi siya nandiyan sa lahat ng pagkakataon. Kapag kailangan ko siya yung taong one call away. Kahit na magkalayo kami nung mga time na nandito ako sa Manila kasi nandun siya sa probinsya, nandiyan pa rin siya. Kahit emotional, financial, sinusuportahan niya naman ako ng mga time na yun. Yun yung the best naman sa mama ko. At hanggang ngayon, supportive pa rin siya na may mga pamilya na ako. Ang papa ko naman, kahit kailan di rin siya nawala eh. Kahit na hindi na sila okay ng mama ko, nandito pa rin siya palagi. Maski ngayong ganito na ako, lagi siyang umuwi dito sa akin. Nagkakilala kami ng husband ko nung college kami. College kami noon. Una, naging kaibigan ko yung friend niya. Tapos,
since di kami, nanliligaw sa akin yung friend niya, since di ko type kasi yung friend niya, so sabi ko sa kanya, pasensya ka na, parang binasted ko na ganon. Then, itong kaibigan niya, binigay yung number ko sa kanya, itong husband ko. Doon na nagsimula na nagkaroon kami ng communication hanggang sa nanligaw siya, naging callmate kami, ganyan kasi dati callmate. Tapos, since magka-schoolmate naman kami, nag-meet kami sa school, hanggang sa na-develop yung aming relationship, hanggang sa maging kaming dalawa, hanggang sa, lumalim yung aming relasyon. Tapos, nakagraduate kami ng sabay, and then nagkatrabaho hanggang sa hindi namin expected na papasok na pala kami sa pagkakaroon ng pamilya. So, yun nga, na-bless kami na mabuntis ako, na magkaanak kami. Doon na rin kami noong time na yun na nag-decide na magpakasal. At hanggang ngayon, happily married pa naman po kami. Oo, yun. Nag-start lahat sa college. Sa asawa ko, siya naman yung partner na handa niyang gawin lahat para sa pamilya niya. Yung meron siyang pangarap para sa pamilya niya. Pangarap niya na mabigay sa amin yung best thing na kailangan namin. Na ipoprovide niya bilang isang haligi ng tahanan. Ginawa niya naman yung best niya, nagtrabaho siya sa abroad para masuportahan lahat ng pangailangan namin. At ito nga, unti-unti naabot namin yung mga pangarap namin. Dito na yung nagkaroon kami unti-unti napupunday na namin yung sarili namin bahay, sarili namin sasakyan. Ayun po. Very, very hardworking siya. Dalawa ang aking mga anak, isang 7 years old at isang 9 years old. Pareho silang lalaki. Ngayon, nag-aaral na sila sa elementary. Medyo makulit, pero masayang kasamang mga bata at sana maging mabait na bata sila at maisip nila lahat ng sakripisyo namin na magulang nila. Manage ko naman siya bilang hands-on mom tsaka bilang career woman as a loan consultant. Time management talaga ang sagot. Bali, during na habang nasa bahay sila kasi bakasyon, ako naman nasa bahay din nag-a-accounts or naghahanap ng mga kliyente at nag-aasikaso ng aking pinagkakitaan as a loan consultant. Kasi during those time na available ako, yun din yung oras na pagluluto ko sila, tapos sabay-sabay kaming kumakain, gano'n. Yun na yung mga bonding moments namin. Tapos during the weekends, nilalabas ko sila para naman naiiba sila ng environment. Gano'n, balik na naman ako sa pagiging loan consultant. Ganun na lang yung routine talaga. Na-discover ko si Pat during pandemic. Kasi nung time na yon, nagkaroon din kami ng time na kailangan namin ng financial assistance. So, nag-consult ako sa isa kong kaibigan at sinabi niya nga, dito kayo mag-loan. So, nag-loan kami ng husband ko. Tapos, nakita ko kung paano yung process. Kaya, sabi ko, opportunity to, bakit hindi ko i-try? So, doon na ako nagsimula na maging isang loan consultant. Noong una, mahirap, pero nung time na meron na nagtiwala ng isa, so sabi ko, bakit hindi ko ituloy? Nagawa ko na ng isang beses, bakit hindi ko pa i-pursue? At doon na nagsimula ang lahat. Tuwing may mga kliyente ako na ayun nga, kasi usually ang mga kliyente namin, humihingi ng tulong pinansyal para masuportahan yung mga pangangailangan nila. Sa
tuwing natutulungan ko sila sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan, nagiging masaya ako kasi naitawid nila yung pangangailangan na yon sa tulong ko at ng SEPAT. Kung saan nabigyan ng another hope or pag-asa yung problema na kinakaharap nila at masolusyonan yun sa tulong ko at ng SEPAT. Try nyo lang, try lang, malay ninyo, nandito rin yung kapalaran ninyo para makatulong din kayo sa pamilya ninyo at sa sarili ninyo. Wala namang mawawala, lalo ngayon mas madali ang opportunity na kumita sa pagiging isang loan consultant. Basta maniwala ka lang sa sarili mo na kung kaya nila, kaya mo rin. Sobrang malaking pasasalamat ko para sa SEPAT kasi binigyan niya kami ng opportunity na kumita kahit na nasa aming mga bahay or kahit na nasaan mang panig kami ng mundo, nabigyan kami ng opportunity na kumita para makatulong sa aming mga pamilya at para sa mga sarili namin. Kaya sobrang thankful kami sa opportunity na ito, SEPAT. At sana mas marami pa po kayong matulungan na kagaya ko. Ako si Jinky Velasco, 33 years old, 3 years ng loan consultant ng SEPAT Credit.